Pagkatapos ng operasyon ko sa puso, nagchat ako sa family group namin. Sino ang susundo sa akin sa ospital? Sumagot ang anak kong lalaki, magtaksi ka na lang. Nanonood ako ng TV. Dagdag pa ng asawa ko. Manatili ka na lang diyan ng 1 buwan pa. Sobrang sarap ng walang ikaw. Pero noong makita nila ako sa balita ng gabi na iyon, hindi nila sinagot ang 67 na tawag nila. Binago ng ginawa ko ang lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman po sa channel at i-comment ninyo kung anong oras na diyan sa lugar ninyo ngayon. Dumating ang sakit na parang kidlat. Biniyak ang dibdib ko sa gitna. Napahingal ako. Bumuka ka ang mga mata sa matinding puting ilaw na sumakit sa ulo ko. Nasaan ako? Umiikot ang kwarto sa nakakadiri na bilog. Puting paning mga dingding, tumutunog na makina, mga tubo na parang plastik na baging mula sa braso ko. Sinubukan kong umupo. Sumigaw ang katawan ko sa protesta. May mali. Sobrang mali. Para bang biniyak ng martilyo ang dibdib ko. Sa manipis na gown ng ospital, nararamdaman ko ang makakapal na bendahe sa katawan ko. Ginoong Reyes, gising ka na po. Lumitaw ang isang babae na nakaputing koot sa tabi ng kama ko. May mabait na mata sa likod ng salamin na may wireframe. Ako po si Yar Santos, ang cardiologist ninyo. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Parang nabangga ng truck. Bulong pa lang ang boses ko. Masakit at tuyot ang lalamunan ko. Ano ang nangyari sa akin? Tiningnan niya ang monitor sa tabi ng kama ko. Walang kahulugan sa akin ang mga numero. Pero nanatili siyang kalmado at propesyonal. Nag-undergo po kayo ng emergency heart surgery, 2 araw na ang nakaraan. Triple bypass po. Tumigil ang puso ninyo ng 47 segundo habang ginagawa ang procedure. 47 segundo. Umietso ang mga salita sa ulo ko na parang mga batong nahulog sa malalim na balon. Patay na ba ako? Technically po. Pero binuhay po namin kayo ulit. Pinindot niya ang daliri sa pulso ko. Binilang ang tibok. Magiging maayos na po kayo, Ginoong Reyes. Successful po ang operation. 2 linggo sa ospital para magpagaling. Tapos unti-unti nang babalik sa normal na aktibidad. 2 linggo. Tiningnan ko ulit ang malamig na kwarto. Maliit na bintana nakita ang abong scalene ng Maynila sa maulap na Enero. Walang bulaklak sa bedside table. Walang card. Walang bakas na may nakakaalam na narito ako. Pumasok ang isang nurse. Tiningnan ang eye drip sa kaliwa kong braso. May mainit na ngiti at mahinahong kamay habang inaayos ang daloy. Ginoong Reyes, ako po si Jennifer. Ako po ang mag-alaga sa inyo ngayong shift. May sakit po ba kayo ngayon? Tumango ako, hindi pinagkakatiwalaan ang boses. Nagnote siya sa chart at dinagdagan ang gamot sa ko. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang humupa ang matatalim na sakit. Umupo si Yar Santos sa upuan sa tabi ng kama ko. Ginoong Reyes, kailangan ko pong magtanong ng ilang bagay para ma-check ang cognitive function ninyo. Alam ninyo po ba kung anong taon na? 2025, tama. At anong buwan po? Enero. Mabigat ang salitang iyon sa dila ko. Napakagaling. Ngayon po, pisilin ninyo ng mahigpit ang kamay ko. Inabot niya ang 2 kamay sa akin. Mahina ang hawak ko na parang bagong silang. Pero tumango siya ng may pag-aproba. Maganda ang motor functions ninyo. Buo pa ang memorya. Tumayo siya at nagnote sa tablet. Ang susunod na mga araw ay tungkol sa pagkontrol ng sakit at pagsisimula ng mahinang galaw. Malapit na po kayong makakalabas at makakalakad ng kaunti. Pag-aalis niya, nag-iisa na ako kasama ang mga makina at walang tigil na tunog. Maingat kong inabot ang bedside table kung saan inilagay ang mga gamit ko. Nakapa ng daliri ko ang cellphone ko. Punong-puno ng notification ang screen mula sa news apps, spam email, paalala sa botika. Nag-scroll ako para maghanap ng iba. Mensahe mula sa pamilya. Missed calls mula kay Susan o Scott. Wala. Binuksan ko ang family group chat. 3 linggo na ang nakaraan ang huling mensahe. Si Susan na nagreklamo na wala ang paborito niyang yogurt sa grocery. Bago noon, si Scott na humihingi ng pera para sa repair ng sasakyan. Ni isa man lang tungkol sa operation ko. Walang tawag na nagtatanong kung kamusta na ako. Ibinaba ko ang cellphone na nanginginig ang kamay at tinitigan ang mga acoustic tile sa kisam sa ibabaw ng kama ko. 47 segundo na patay at mukhang walang napansin na wala na ako. Ni isang mensahe, ni isang tawag. Isinara ko ang mga mata at hinayaan ang katahimikan ng kwarto sa ospital na lamunin ako. Ang amoy ng antiseptic ay nag-trigger ng mas malalim na alaala. Mga alaala na iniiwasan ko sa loob ng mga buwan. Nagsimula ito noong tag-init ng 2020. Nagtatrabaho ako sa hardin sa likod ng bahay namin sa Quezon City.
nagtatanim ng kamatis sa init. Dumating ang paninikip ng dibdib na parang may sintang humigpit sa ribs ko. Hinawakan ko ang poste ng bakod hanggang lumipas. Sinasabi sa sarili na init lang sa Pilipinas ang dahilan. Ramon, eka na naman, tawag ni Susan mula sa beranda. May hawak na iced coffee. Pumasok ka na bago ka atakihin diyan. Tinawanan ko na lang. 66 anyos na at matibay pa rin na parang baka. Sabi ko sa sarili. Kailangan lang ng maraming tubig, pahinga. Pero tuloy-tuloy ang mga episode. Pagsapit ng 2021, parang bundok na ang hagdan papunta sa kwarto namin. Humihinto ako sa landing, hinahawakan ng barandilya, habang bumibigat ang tibok ng puso ko na parang gustong makatakas. Nasa kama na si Susan. Nanonood ng mga teleserye niya sa gabi. Tumanda ka na talaga, sabi niya nang hindi tumitingin sa tea. Bawasan mo na yung mga project mo tuwing weekend. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang lasang metal sa bibig ko sa pinakamalalang episode. O kung paano umiikot ang mundo kapag bigla akong tumayo. May sapat na siyang problema sa book club at charity events niya. Mas walang kwenta pa si Scott. Nang banggitin kong pagod na pagod ako palagi. Nagkibit balikat siya mula sa sofa ng living room namin. Magpatingin ka sa doktor, Dad. Teka, mahal yon. Uminom ka muna ng vitamins. 28 anyos na at nakatira pa rin sa basement namin. Pero inaalala ang medical bills ko na makakaapekto sa mana niya. Ang unang malaking atake ay nangyari sa kusina namin isang Martes ng umaga noong Marso 2023. Gumagawa ako ng kape nang tumama ang sakit na parang martilyo sa dibdib ko. Hinawakan ko ang counter. Naggalat ang giniling na kape sa sahig habang bumagsak ako sa malamig na tiles. Susan, tawag ko. Pero halos hindi lumampas sa pinto ng kusina ang boses ko. Nakita niya ako pagkatapos ng 10 minuto. Nakahiga pa rin, mahina ang paghinga. Oy Ramon, nahulog ka ba? Tinulungan niya akong umupo sa upuan. Pero napunta na agad ang atensyon niya sa iba. May appointment ako sa parlor sa 1 oras. Kaya mo bang mag-drive sa doktor? Nag-drive ako mag-isa sa emergency room. Ang batang doktor na nag-examine sa akin ay may nag-alala na mata at matatag na kamay. Ginong Reyes, nagka-minor heart attack po kayo. Kailangan pa ng iba pang test. Napatunay ng test ang kinatatakutan ko, pero hindi ko maamin. Mga taon ng pananakit ng dibdib ay hindi lang pagtanda o stress. Sarado na ang mga ugat ko na parang lumang tubo, barado ng kalawang. Kung walang operation, 6 na buwan na lang po kayo, o mas kaunti, sabi sa akin ni Yar. Cruz noong Nobyembre. Pero sa triple bypass, pwede pang 10 taon ang maayos na buwan. Nag-drive ako pauwi sa lumang Toyota ko. Nanginginig ang kamay sa manibela. 10 mabubuting taon. Ang tanong, gusto ko bang gastusin yon sa mga taong halos hindi napapansin kapag namamatay na ako? Ang tunog ng pinto ng kwarto ko sa ospital ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Sumilip si Nurse Jennifer. Tiningnan ako ng may mainit na ngiti. Kumusta po kayo, Ginoong Reyes? Kailangan niyo po ba ng gamot sa sakit? Tiningnan ko ulit ang cellphone ko. Wala pa ring mensahe mula sa pamilya. Nag-iisip lang. Tumango siya na parang alam na. Binibigyan ng operasyon ang tao ng oras para mag-isip. Minsan mabuti yon, minsan hindi masyado. Pag-aalis niya, tinitigan ko ang family group chat sa cellphone ko. Nakalagay ang daliri ko roon, nag-aalangan. 2 linggo mula ng maoperahan, 2 linggo ng katahimikan. Pero baka hindi nila alam. Baka hindi tama ang pag-contact sa kanila ng ospital. Baka may pag-asa pa na 45 taon ng kasal at pagpapalaki ng anak ay may kahulugan pa. Baka. Dumating ang umaga ng Enero, 29 na maliwanag at presko sa bintana ng ospital ko. Araw ng kalayaan. Inimpake ko ang kaunting gamit sa lumang bag na ibinigay sa akin ni Susan noon para sa weekend fishing namin. Maingat na natupi ang bawat isa. Salamin ko sa pagbabasa, ang paperback novel na halos hindi ko nabuksan, ang pajama na amoy pabahay pa rin. Mas malakas ang dibdib ko ngayon. Humihila ang tahi kapag gumalaw ako. Pero ang nakakabugso na sakit ay naging ordinaryong hapdi na lang. Nilagyan ni Yar Santos ng pirma ang discharge papers ko nang may ngiti at paalala na magpahinga ng 1 buwan. Swerte kayo at buhay pa kayo, Ginoong Reyes, sabi niya sa huling check-up. Sulitin ninyo ang pangalawang tsansa. Tiningnan ko ang cellphone ko sa ika-negatibo 20 na beses ngayong umaga. Wala pa rin mula kay Susan o Scott. 2 linggo ng ganap na katahimikan habang nilalabanan ko ang kamatayan. Baka akala nila masyado pa akong mahina para sa bisita. Baka may sorpresa silang plano pa uwi. Palagi akong siyang taga-handle ng medical emergency sa pamilya.
Nagdadala kay Susan sa appendectomy niya. Kay Scott sa yar ng mabali ang braso sa bike. Siguro hindi lang nila alam kung paano kumilos ngayon na ako ang pasyente. Nagtype ako ng mensahe sa family group chat. Guys, palabas na ako ngayon at mas maganda na ang pakiramdam. Excited na akong makita kayong lahat at binura ko. Sobrang haba, sobrang emotional. Akalaing needy ako. Subok ulit. Palabas na ako sa ospital ngayon. Excited umuwi at binyura ulit. Sobrang dami pa rin. Ikatlong subok. Sabi ng doktor pwede na akong umuwi ngayon. Gusto ko sanang makita kayong lahat. Nakalagay ang daliri ko sa send. Tama ito. May pag-asa pero hindi desperado. Pinindot ko ang send at inilagay ang cellphone sa kama sa tabi ng bag ko. Mas mabilis kaysa inaasahan ang sagot. Unang lumitaw ang pangalan ni Scott. Magtaksi ka na lang. Nanonood ako ng T. Tinitigan ko ang mensahe. Binasa ng 3 beses para sigurado. 47 segundo na clinically dead, 2 linggo sa ICU, at hindi man lang mapaus ng anak ko ang T niya. Pero iba si Susan. Iba si Susan. 45 taon kaming kasal. Gusto niya akong personal na sunduin. Lumitaw ang mensahe niya sa ibaba ni Scott. Manatili ka na lang diyan ng 1 buwan pa. Sobrang sarap ng walang ikaw. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ko sa puting kumot ng ospital. Nagniningning ang mga salita sa screen na parang neon sign na nagdedeklara ng katapusan ng lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa pamilya ko. Manatili ka na lang ng 1 buwan pa. Sobrang sarap ng walang ikaw. Naupo ako ng malakas sa gilid ng kama. Bumagsak ang bag ko sa sahig ng mahina. Ang sikat ng umaga sa bintana ay parang pang-insulto na ngayon. Sumakit ang dibdib ko, pero hindi dahil sa operation. Ang sakit na ito ay mas malalim. Hindi kayang abutin ng scalpel ni Yar Santos. Lumitaw si Nurse Jennifer sa pinto, clipboard sa kamay. Tiningnan niya ang mukha ko at pumasok. Isinara ang pinto. Ginoong Reyes, maputla kayo. May pananakit po ba ng dibdib? Umiling ako. Hindi pinagkakatiwalaan ang boses. Pinulot niya ang cellphone ko sa kama at sinilip ang screen. Nagbago ang ekspresyon niya mula profesional na pag-aalala tungo sa mas malambot, malungkot. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Komplikado ang pamilya. Komplikado. Iyon ang isang paraan para sabihin. Ang isa pang paraan ay 45 taon akong nagbigay ng lahat sa mga taong tingin sa akin ay walet at taga-alaga lang. Mga taong mas gusto ang wala ako kaysa naroon ako. Tiningnan ko ang discharge papers ko na nakakalat sa kama ng ospital. Instruksyon sa gamot, follow-up appointment, babala tungkol sa mabigat na buhat, gabay sa bagong buhay. Pero habang nakaupo ako sa malamig na kwartong iyon, binabasa ang mga salita ni Susan sa screen ng cellphone ko. Nagsimula na magmukhang iba ang mga papel na iyon. Hindi na lang medical instruction. Parang kalayaan ang mga ito. Ang mga papel sa kamay niya ay hindi na discharge instruction lang. Ebidensya ito ng 45 taon na ginago ako. Lumakad ako palabas ng St. Luke's Medical Center sa mga paa na hindi pa matatag. Bawat hakbang ay paalala na halos mamatay ako at walang pakialam. Ang driver ng taxi ay isang matandang Pinoy na may mabait na mata. Mahirap na araw sa ospital, par. Mahirap na 45 taon. Nabulalas ko bago ko mapigilan. Tiningnan niya ako sa rearview mirror habang papasok sa traffic ng EDSA. Operation sa puso. Tumango ako, sumandal sa vinyl seat. Nagcrinkle ang discharge papers sa kandungan ko. At biglang naalala ko ang ibang pagkakataon na may mahalagang papel ako sa nanginginig na kamay. 1,982 pa. Sanggol pa lang si Scott at 25 anyos ako na may pangarap na mas malaki kaysa maliit naming apartment. Nag-ipon ako ng 2 taon para makabili ng motor. Magandang Honda na nagpaparamdam sa akin na buhay tuwing inaandar ko. Pero kailangan ng crib ang mga babi, hindi motor. Kailangang ibenta ang motor, sabi ni Susan. Kinakarga si Scott sa balakang. Kailangan ang pera sa gamit ng babi. Pinakintab ko ang chrome sa huling pagkakataon bago lagyan ng for sale sign. 150,000 para sa kalayaan na ipinagpalit ko sa responsibilidad. Sabi ko sa sarili pansamantala lang. Hanggang tumanda si Scott. Dumaan ang taxi sa isang motorcycle dealership. Mga bagong-bago at makintab na motor ang nakaparada sa sikat ng araw. At sumakit ang dibdib ko nang higit pa sa sugat ng operation. Mahira ang pamilya minsan, sabi ng driver, nagmamanyobra papuntang expressway. Kami rin. May isa pang alaala. 1,975. Nagpaplano kami ni Susan ng delayed honeymoon namin. 15 taon late, pero abot na sa wakas. Boracay sa tag-init. Nagot-ot ako ng ilang buwan sa construction.
Tapos natanggap si Scott sa college. Nandyan naman palagi ang Boracay, sabi ni Susan. Umiyak habang pinupunit ang travel brochures. Mas mahalaga ang pag-aaral ni Scott. 4 na taon ng college expenses. Napunta sa kahon kasama ang iba kong ipinagpaliban na kaligayahan ang pangarap sa Boracay. Dumadaan kami sa Makati ngayon. Nagsasalamin ang mga glass tower sa maulap na kalangitan ng Enero. Naalala ko ang pagdadrive sa parehong ruta noong 2003. Pagod na pagod sa double shift, habang si Susan nanonood lang ng teleserye sa bahay. Kailan ako makakapagpahinga? Tanong ko minsan sa kanya. Bumagsak sa recliner pagkatapos ng 16 na oras sa site. Pagkagraduete ni Scott at may magandang trabaho, pangako niya. Tapos kakailanganin niya ng tulong sa renta. Tapos loan. Tapos puhunan sa graphic design business niya na nabangkrupt sa loob ng 6 na buwan. Pinakamasakit ang alaala ng business loan. 2010. Pinirmahan ko ang papeles na ginawang kolateral ang bahay namin habang gumuguhit si Scott ng Grand Blancs sa napkin ng Jollibee. Ito na ang ticket natin, Dad. 6 na buwan lang, babayaran ko lahat plus interest. Tumagal ng 4 na buwan ang negosyo. Nagtrabaho ako ng 3 taon pa para mabayaran ang utang. Papasok na ang taxi sa mga pamilyar na kalye ng Quezon City. Lampas sa elementary school kung saan ako nag-coach ng Little League team ni Scott habang iniiwan ang sarili kong pangarap. Lampas sa park kung saan ko siya itinulak sa swing noong paliligaw pa. Noong tinitingnan niya akong parang bayani niya, hindi ATM. May susundo ba sa inyo? Tanong ng driver habang papalapit sa subdivision namin. Naalala ko ang mga text message na nakasunog pa rin sa memory ng cellphone ko. Magtaksi ka na lang. Manatili ka na lang ng 1 buwan. Sobrang sarap ng walang ikaw. Wala, mahina kong sabi. Siguro tapos na akong sunduin. Lumitaw ang bahay sa kanto. Puting pintura. Birding shutter. Damuhan na pinuputol ko tuwing Sabado sa loob ng 20 taon. Dapat amoy bahay ito. Sa halip, parang monumento ito sa katangahan ko. Binayaran ko ang driver at tumayo sa bangketa. Tinitingnan ang 45 taon ng buwanang hulog at maintenance. Para lang magkaroon si Susan ng book club at si Scott ng gaming setup. Umalis ang driver. Iniwan akong mag-isa kasama ang mga iniisip ko at isang bahay na biglang parang ebidensya ng pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Lumakad ako papunta sa pinto. Mabigat ang susi sa daliri ko. Iba na ang hitsura ng bahay ngayon. Hindi na tahanan, ebidensya. Tumalik ang susi ng mahina at pumasok ako sa dilim. Iba rin ang pakiramdam ng entryway. Parang pumasok sa buhay ng iba. Pinindot ko ang switch at tinitigan ko ang ginawa ng pamilya ko sa kanilang kalayaan. Nakasalansan ang mga sulat sa maliit na mesa malapit sa pinto. Hindi pa nabubuksan ang mga bayarin at junk mail na nakakalat. Nakakalat ang sapatos ni Susan sa tabi ng putik na sneakers ni Scott. Walang nag-ayos sa loob ng mga linggo. Mas malala ang living room. Sumabog ang gaming setup ni Scott sa buong kwarto na parang kwarto ng teenager. Nagpiramid ang mga lata ng energy drink sa coffee table ko. Nakasalansan ang mga kahon ng pizza sa tabi ng recliner ko. Ang upuan na binili ko sa overtime 15 taon na ang nakaraan. Nagparty sila. Dahan-dahan akong lumakad sa ebidensya ng kanilang ginhawa. Ang pagkawala ko ay hindi nagdulot ng lungkot o pag-aalala. Nagdulot ito ng selebrasyon. Parehong kwento ang kusina. Nakasalansan ang mga plato sa lababo. Puno ng take-out containers ang basurahan. May mamahaling alak at premium ice cream sa ref. Mga luho na binili nila habang nilalabanan ko ang buhay ko. Pero ang pinakamasakit ay ang study ko. Ginawa nilang bodega. Nakatakip ang mga kahon ng calf supplies ni Susan sa desk ko. Nakasalansan ang lumang computer equipment ni Scott sa bookcase ko. May alikabok na sa family photos na maingat kong inayos sa shelves. 47 segundo. Patay ako ng 47 segundo. At ginawa nilang closet ang personal kong espasyo. Naupo ako ng malakas sa natitira pang upuan na hindi nila tinabunan ng gamit nila. Birthday ni Scott pa rin ang combination ng safe ko. Napaka-fitting. Bumukas ang safe ng mahinang mekanikal na tunog. Naroon pa rin ang testamento ko sa asul na legal folder, kung saan ko iniwan ilang buwan na ang nakaraan. Kinuha ko ito ng matatag ang kamay at binasa ang mga probisyon na maingat kong ginawa. Sa aking minamahal na asawa, Susan Reyes, ang bahay at lahat ng personal na ari-arian. Sa aking anak na si Scott Reyes, lahat ng financial assets, kasama ang retirement accounts, nahatiin ng pantay-pantay pagkamatay ko. Minamahal na asawa, mapait akong natawa, umalingaw-ngaw sa nilabag na studi ko. Ang babaeng sinabihan akong manatili pa sa ospital ng 1 buwan dahil sobrang sarap ng walang ako. Ang anak ko, ang 38 anyos na lalaki
na hindi man lang mapausa ang tea niya para sunduin ang tatay niyang namamatay. Lumakad ako papunta sa family photos sa maalikabok kong shelf. Mga laawan ng kasal na puno ng pag-asa ang batang mag-asawa. Mga baby pictures ni Scott na may walang salang ngiti at maliliit na kamay na umaabot sa kamera. Mga bakasyon na binayaran ko pero halos hindi ko nasyahan. Lagi akong nag-alala sa gastos. Sa bawat larawan, nakangiti ako. Ang provider, ang tagapagtanggol, ang tanga. Binuksan ko ang cellphone ko at nag-search ng abogado sa Testamento Quezon City. Pumuno ang screen ng pangalan ng law firm at numero. Mga profesional na nakakaunawa na pwede pang baguhin ang testamento. Na ang mana ay pribilehiyo, hindi karapatan. Lumitaw sa taas si Ate Jonathan Cruz and Associates, eksperto sa estate planning at charity giving. Perfect. Tiningnan ko ulit ang studi ko, ang mga kahon sa desk ko, ang alikabok sa personal kong gamit, ang ebidensya ng kawalang-galang ng pamilya ko. Tapos tiningnan ko ang testamento sa kandungan ko. Bukas tatawagan ko si Ate Cruz. Bukas ayusin ko ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ngayong gabi ay magpaplano ako kung paano bigyan ang pamilya ko ng nararapat sa kanila. Wala. Umakyat ang elevator sa bawat palapag. Bawat numero ay nagdadala sa akin palapit sa hustisya. 15 palapag sa gusaling ito sa Ortigas. Naghihintay si Ate Jonathan Cruz na may kapangyarihang muling isulat ang kinabukasan ng pamilya ko. 1 linggo na ang nakalipas mula nang makauwi ako at makita ang katotohanan. 7 araw ng research, pagpaplano, at pagtitipon ng dokumento. Nakita ko online ang Philippine Heart Foundation, isang charity na tumutulong sa pamilya sa panahon ng cardiac emergency. Mga taong talagang pinahahalagahan ang regalo ng buhay. Bumukas ang pinto ng elevator sa hallway na may mahogany at brass. Nakasulat sa ginto ang Cruz & Person Associates sa frosted glass door. Ginoong Reyes. Profesional at mainit ang ngiti ng receptionist. Handa na po si Ate Cruz. May tanawin ng Ortigas ang opisina ni Jonathan Cruz sa floor-to-ceiling windows. Puno ng law books ang mga dingding sa pagitan ng mga nakabiting diploma mula sa mga universidad na hindi ko pinangara. Mas bata siya kaysa inaasahan ko. Mga 55, pilak ang buhok at matatalino ang mata. Maupo po kayo. Itinuro niya ang leader chair sa harap ng malaking desk. Naiintindihan ko pong gusto ninyong gumawa ng malaking pagbabago sa estate plan ninyo. Naupo ako sa upuan. Nakapatong ang folder ko ng dokumento sa tuhod. Gusto ko pong iwan lahat sa charity. Wala sa pamilya ko. Medyo tumaas ang kilay niya. Malaking pagbabago po iyan. Pwede ko bang malaman kung ano ang nagtulak sa desisyong ito? Ikwinento ko sa kanya ang operation. Ang 47 segundo na patay ako. Ang 2 linggo sa ospital na walang isang tawag. Ang pag-uwi ko at makitang nagfiesta sila habang nilalabanan ko ang buhay ko. Nakinig siya ng walang abala. Nag-toke notes sa yellow pad. Ginoong Reyes, kailangan ko pong magtanong. Galit lang po ba kayo ngayon? Minsan pagkatapos ng medical crisis, may 1 linggo na po akong nag-iisip. Binuksan ko ang folder ko at kinuha ang mga printed email, bank statements, medical records. Hindi po galit ito. Kaliwanagan ito. Maingat niyang tiningnan ang mga dokumento ko. Napaka-thorough ninyo. Magandang piliin ang Philippine Heart Foundation. Nagbibigay sila ng tulong sa pamilya ng cardiac patients. Nagpupondo ng research. Sumusuporta sa recovery programs. Mga taong pinahahalagahan ang halaga ng buhay. Sabi ko, hindi katulad ng pamilya ko. Pwede po nating gawing charitable remainder trust. Panatili ninyo ang lifetime use ng bahay. Makakatanggap kayo ng maliit na buwan ng allowance. At pagkamatay ninyo, mapupunta lahat sa foundation. Perfect. Makakapamuhay akong komportable habang alam kong makukuha ng pamilya ko ang eksaktong nararapat sa kanila. Ano po ang tungkol sa asawa at anak ninyo? Kahit maliit na bequest ay alam ko na ang sasabihin. Mga adulto na sila. Panahon na nilang matutong tumayo sa sariling paa. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Siege po. Abutin ng 1 oras para madraft ito ng maayos. Sigurado na po ba kayo sa direksyong ito? Naalala ko ang mensahe ni Scott. Magtaksi ka na lang. Nanonood ako ng tea. Ang mga salita ni Susan. Manatili ka na lang ng 1 buwan. Sobrang sarap ng walang ikaw. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Lumipas ang susunod na oras sa legal na wika at paghahanda ng dokumento. Nagdala ng witnesses ang sekretarya ni Cruz. 2 paralegal na hindi ako kilala. Nagbabago ng testamento. Binawi nito ang lahat ng naunang testamento. Paliwanag ni Cruz habang inilalagay ang mga papel sa harap ko. Pagkamatay ninyo,
Mapupunta ang bahay at lahat ng assets sa Philippine Heart Foundation. Panatili ninyo ang lifetime residence rights at maliit na buwanang allowance. Binasa ko ng 2 beses ang bawat salita. Walang binabanggit si Susan. Walang probisyon kay Scott. Malinis na legal na wika na magpapabago ng komportableng inaasahan ng pamilya ko sa ibang katotohanan. Simple lang ang pagpirma. 3 lagda, 2 saksi, 1 notary stamp. 45 taon ng pagsuporta sa walang utang na loob na pamilya ay nabura sa itim na tinta sa puting papel. Makikipag-ugnayan ako sa foundation ngayong linggong ito. Sabi ni Cruz, inaabot ang certified copies. Gusto nilang makipagkita sa inyo. Pag-usapan ang media announcement. Media announcement. Gusto ko ang tunog noon. Public recognition para sa charity. Public humiliation para sa pamilya ko. Nasa building din po ang opisina ng foundation. Patuloy niya. 12 TA floor. Magaling po ang media coordinator nila, si Rebecca Mendoza, sa ganitong kleseng kwento. Tumayo ako para umalis. Ligtas ang certified copies sa loob ng jacket ko. Sa pinto, nakipaggamay sa akin si Cruz ng may tunay na respeto. Napaka-generous na regalo ito, Ginoong Reyes. Libo-libong pamilya ang natutulungan ng foundation taon-taon. Mga pamilyang karapat-dapat sa tulong, sagot ko, hindi katulad ng akin. Mas maliwanag ang halway habang naglalakad ako pabalik sa elevator. Sa likod ko, ang opisina ni Cruz ang makina ng hustisya. Sa harap, naghihintay ang opisina ng foundation na gawing public vindication ang pribadong kasiyahan. 3 palapag lang pababa ang opisina ng foundation. Oras na para gawing public message ang pribadong hustisya. 3 palapag pababa, masigla ang opisina ng foundation sa umaga. Oras na para gawing public message ang pribadong hustisya. Bumukas ang elevator sa maliwanag na reception area na puno ng health posters at success stories ng mga pasasalamat na pamilya. Ginoong Reyes. Lumitaw si Rebecca Mendoza mula sa corner office. Puno ng business efficiency at mainit na ngiti. Ako po si Rebecca Mendoza, Media Coordinator. Salamat po sa pagpili sa foundation namin. Ipinapakita ng mga dingding ng opisina niya ang mga award at nakabiting clipping ng dyaryo tungkol sa matagumpay na fundraising. Naintindihan ng babaeng ito ang kapangyarihan ng magandang kwento. Maupo po kayo. Itinuro niya ang komportableng upuan sa harap ng desk niya. Sinabi ng abogado ninyo na gusto ninyong gawing public ang donasyon. Ikwento ninyo po sa akin ang sitwasyon ninyo. Ikinwento ko ang lahat. Ang operation, ang 47 segundo, ang pag-abandona sa ospital, ang malupit na text message. Nakikinig siya ng mabusisi. Nag-take notes sa yellow pad. Napakapoderoso nito, sabi niya pagkatapos ko. Maaring makapagligtas ng daan-daang buhay ang kwento ninyo. Kailangan maunawaan ng tao kung gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa panahon ng medical crisis. Kung ang sakit ko ay makakatulong sa iba, sulit na. Kinuha niya ang telepono at tumawag. GMA negatibo 7. Si Rebecca Mendoza ito sa Heart Foundation. May kwento ako para sa inyo. May lalaking magdodonete ng buong ari-arian matapos iwan ng pamilya sa heart surgery. Tumagal ng 0 minuto ang usapan. Nagliwanag ang mata niya habang nagsasalita. Pwede silang magpadala ng crew sa bahay ninyo ngayong hapon. Perfect timing. Simula na ng Heart Disease Awareness Week sa Loons. Lumipas ang umaga sa paghahanda. Tinuruan ako ni Rebecca sa mga key message. Kahalagahan ng family support, misyon ng foundation, realidad ng cardiac recovery. Pero pinakaimportante, gusto niyang sabihin ko ang buong katotohanan tungkol sa pag-iwan ng pamilya ko sa akin. Huwag magpigil, payo niya. Tumutugon ang tao sa tunay na emosyon. Makakapagligtas ng buhay ang kwento mo. Nang tanghali, nasa studio na kami ng GMA Negatibo 7 sa Quezon City. Naunawaan agad ng news producer na si Jennifer kung bakit mahalaga ang kwentong ito. May lalaking ibibigay ang bahay matapos sabihan siya ng pamilya na manatili na lang sa ospital. Umiling si Jennifer. Makakarelete ang mga manonood dito. Maayos ang studio interview. Maliwanag na ilaw, profesional na kamera. Mga tanong na napag-practice namin ni Rebecca. Ang interviewer na si David Cruz ay may perfect mix ng simpatya at journalistic precision. Ginoong Reyes, ano ang pumasok sa isip ninyo nang mabasa ninyo ang mga text message mula sa pamilya ninyo? Napagtanto ko na dapat mutual ang pagmamahal. Matatag kong sagot. Ang pasasalamat ay piliin, hindi obligasyon. Sa loob ng 45 taon, pinili kong unahin ang pamilya ko. Nang kailanganin ko sila ng sobra, iba ang pinili nila. Bakit po particular sa heart disease research ang donasyon? Sila ang nagligtas ng buhay ko
nang tumigil ang puso ko ng 47 segundo. Mukhang walang pakialam ang pamilya ko kung mabuhay man ako o hindi. Pagkatapos ng studio interview, sinundan ako ng crew pauwi sa Quezon City. Sumisilip ang mga kapitbahay mula sa kurtina habang huminto ang van ng GMA Negatibo 7 sa driveway namin. Kinunan ng profesional na kamera ang bahay na malapit nang mapunta sa foundation. Sa loob, nagtanong pa si David ng mas personal habang umiikot ang kamera. Naupo kami sa living room, ang paehong kwarto kung saan pinalaki ni Scott ang gaming setup niya habang naospital ako. Dito kayo nag-recover pagkatapos umuwi mula sa ospital. Dito ko natuklasan na komportable silang nabuhay nang wala ako. Nagpa-party, nag-order ng mamahaling pagkain, ginawang bodega ang studio ko. Pinan ng kamera ang family photos sa mantle. Laawan ng kasal, graduation ni Scott, alaala ng bakasyon, lahat binayaran ng sakripisyo ko. Lahat saksi sa nasayang na debosyon ko. May pagsisisi po ba kayo sa desisyong ito? Tiningnan ko ng diretso ang kamera. Ang tanging pagsisisi ko ay 68 taon bago ko napagtanto ang sarili kong halaga. Natapos ang shooting ng hapon. Nakipagkamay sa akin si David ng may tunay na respeto. Ngayong 6 oras ng gabi. Inaasahan kong kakalat ito sa ibang istasyon. Gabi na ako naghapunan sa isang tahimik na restaurant sa Green Hills. Paminsan-minsan ay nagvi-vibrate ang cellphone ko ng mensahe mula kay Rebecca tungkol sa social media preparation. Handa na ang online team ng foundation na sulitin ang impact ng kwento. Eksaktong 6 oras, pinanood ko ang sarili ko sa tea ng restaurant. Ipinakilala ng anchor ang kwento ng may perfect dramatic timing. Isang lalaki sa Metro Manila ang gumagawa ng balita ngayong gabi matapos idonate ang bahay niya sa charity. Pero ang dahilan ng kanyang pagiging generous ang pinag-uusapan ng lahat. Napuno ng mukha ko ang screen. Kalmado, may dignidad, nagsasabi ng katotohanan tungkol sa pagtataksil ng pamilya at medical abandonment. Kasama sa segment ang kuha ng bahay ko, ang paliwanag ko sa donasyon sa foundation, at komento ni Rebecca tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa cardiac patients. Tahimik ang restaurant, pero nakikita ko ang ibang kumakain na sumusulyap sa tea, tapos sa akin. May nagmamalasakit, may galit sa ngalan ko. Tahimik ang cellphone ko sa buong hapunan. Pinayuhan ako ni Rebecca na hayaan munang natural na kumalat ang kwento bago tingnan ang social media. Bukas, sabi niya, nasa lahat ng dako na ang kwento. Habang nagdadrive pa uwi, naisip ko kung nakita na ba ng pamilya ko ang broadcast. Palagi nilang pinapanood ang local news. Kadalasan nagrereklamo sa panahon o nakikipagtalo sa political coverage. Ngayong gabi, makikita nila ang kanilang sariling kalupitan na ipinapakita sa libo-libong estranghero. Ngayong gabi, mapapagtanto nila na tapos na ang komportable nilang buhay. Binuksan ang garage door at nakita ang paihong bahay na iniwan ko kaninang umaga. Pero nagbago na ang lahat. Sa umaga pa lang bukas, may intindihan na nina Scott at Susan na nahabol na sila ng 45 taon nilang pagiging pabaya sa akin. Pinatay ko ang tea at natulog. Nakatulog ng mahimbing sa unang pagkakataon mula nang maoperahan ako. Background noise lang ang evening news sa living room ng mga Reyes. Nagbabasa si Susan ng magazine habang si Scott ay nahati ang atensyon sa video game at tea. Nakikita ang natirang pizza bots at walang laman na soda can kung gaano kasarap ang naging buhay nila nang wala si Ramon. Isa pang boring na araw, bulong ni Scott, pinipindot ang controller. Wala namang nangyayari sa bayan natin. Tumingin si Susan mula sa magazine. At least wala na tayong kailangang pakialaman sa walang tigil na pag-aalala ng tatay mo. Pareho silang natawa. Walang kamalay-malay na sasabog ang mundo nila. Nagbago ang tono ng anchor. Isang lalaki sa Metro Manila ang gumagawa ng balita ngayong gabi matapos idonate ang bahay niya sa charity. Pero ang dahilan ng kanyang pagiging generous ang pinag-uusapan ng lahat. Nahulog ang game controller mula sa kamay ni Scott. Eksaktong kamukha ng bahay nila ang nasa tea. Paehong puting pintura, parehong birding shutter, paehong mangga sa harap. Ma, bulong ni Scott. Bahay natin yan. Nahulog ang magazine ni Susan sa sahig. Tinitigan nila ang screen ng may lumalaking horror, habang pinapakita ng kamera ang kanilang ari-arian. Hindi ito pwede. Dapat may mali. Tapos napuno ni Ramon ang screen. Diyos ko! Hiningal ni Susan. Tatay mo yan. Nakikinig sila ng may gulat habang ikinukwento ni Ramon ang sitwasyon sa interviewer. Heart surgery, clinically dead ng 47 segundo. Pag-iwan ng pamilya sa ospital. Nang humingi ako ng sundo sa ospital, kalmado sabi ni Ramon. Sinabi sa akin ng anak ko na magtatsi na lang dahil nanonood siya ng tea. Sinabi ng asawa ko na manatili na lang ako ng 1 buwan
dahil sobrang sarap ng walang ako. Namutla ang mukha ni Scott. Eksaktong mga salita niya iyon. Tinakpan ni Susan ang bibig niya ng dalawang kamay. Kinikilala ang sarili niyang malupit na mensahe na ipinakita sa buong Metro Manila. Hindi ito possible, sigaw ni Susan sa T. Hindi niya pwede ito gawin. Bahay natin yan. Nagpatuloy ang segment na ipinapaliwanag ni Ramon ang desisyong i-donate ang lahat sa Philippine Heart Foundation. Walang binabanggit na mana sa pamilya. Walang probisyon kay Susan o Scott. Tawagan siya. Hinawakan ni Susan ang braso ni Scott. Kinakabahan siya. Tawagan mo siya ngayon. Naghanap si Scott ng cellphone. Nanginginig ang kamay habang dinadyal ang numero ng tatay niya. Diretso sa voicemail. Dad, si Scott ito. Nakita namin ang balita. Ano ba itong ginagawa mo? Tawagan mo kami agad. Kinuha ni Susan ang cellphone at tumawag ulit. Voicemail. Ramon Reyes. Asawa mo ito. Tawagan mo ako ngayon din. Hindi ito katanggap-tanggap. Tumawag sila ng paulit-ulit sa susunod na oras. Pagkatapos na ika-negatibo, 1-0 na subok, tumigil na sa pagring ang cellphone ni Ramon. Diretso na sa voicemail sa bawat pagkakataon. Samantala, sumasabog na ang kwento sa social media. Pumuno ang Facebook feed ni Scott ng share ng news segment. Nagko-comment ang mga kaibigan at kapitbahay. Kinikilala ang bahay nila. Nagpapahayag ng galit sa ugali ng pamilya. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Scott sa nanay niya ang screen. Tinatawag tayong halimaw ng lahat. Sabi nila deserve natin ito. Umiyak na si Susan. Tumutulo ang maskara sa pisngi. Saan tayo pupunta? Wala tayong pera. Lahat nasa pangalan niya. Nagsisink in na ang katotohanan. Ang bahay, ang bank accounts, ang retirement funds, lahat kay Ramon. Sobrang komportable nila nang matagal na nakalimutan nilang wala silang ari-arian. Nang 10 oras, nag-iwan na sila ng 67 voicemail at 12 ng desperadong text message. Hindi sumasagot si Ramon sa kahit ano. Nawala sa kanya ang bait niya. Sabi ni Scott, naglalakad ng nagpapanik sa living room. Nasira ng operation ang utak niya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. O baka alam na alam niya ang ginagawa niya. Bulong ni Susan. Tinitingnan ang cellphone sa kamay niya. Baka ito ang paghihiganti. Ginugol nila ang natitirang gabi sa pagpoproseso ng laki ng sitwasyon nila. Walang kita, walang savings, walang ari-arian. Hindi pa nakapagtrabaho ng totohanan si Scott. At 30 taon na ang nakalipas mula nang magtrabaho si Susan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Scott sa nanay niya ng hating gabi na. Paano natin maaayos ito? Pinunasan ni Susan ang luha at tiningnan ang living room. Ang mamahaling gaming equipment ni Scott, ang designer magazine niya, ang komportableng buhay na itinayo nila sa sakripisyo ni Ramon. Maghihintay tayo sa pag-uni tatay, seryoso niyang sabi. At ipapaintindi natin sa kanya na pamilya pa rin ang pamilya, kahit ano paman. Nagposisyon sila sa living room kung saan nila makikita ang driveway. Gumawa si Susan ng kape para manatiling gising. Nag-charge si Scott ng cellphone para patuloy ang pagtawag. Walang nakatulog sa kanila ng gabing iyon. Naupo sila sa bintana, naghihintay ng ilaw ng sasakyan. Naghahanda ng argumento na makakapagligtas sa komportable nilang buhay. Pero sa kaibuturan nila, alam na nilang may nagbago ng tuluyan. Ang lalaking pinabayaan nila ng 45 taon ay hindi na pababayaan pa. Naghihintay sila mula pa ng madaling araw. Nag-insayo ng mga salitang makakapagligtas sa komportable nilang buhay. Naupo si Susan sa harap ng bintana. Nanginginig ang tasa ng kape sa kamay. Naglalakad si Scott sa likod niya. Hawak ang cellphone na parang sandata na hindi niya alam gamitin. Ang tunog ng susi ni Ramon sa kandado ay nagpapatigil sa kanilang dalawa. Ito na, ang pagkakataon nilang ayusin ang sakunang ginawa nila. Pumasok si Ramon sa pinto ng 8:30 minuto. Hindi nagmamadali at kalmado. Nakita niya silang nakaharang sa daan niya papuntang kusina. Mukha nila desperado at determinado. Dad, agresibong humakbang si Scott. Ano ba itong kabaliwan? Pamilya mo kami. Dahan-dahang tinanggal ni Ramon ang jacket. Isinabit sa hook malapit sa pinto. Pamilya. Kalmado. Halos masaya ang boses niya. Noong nasa ospital ako, nilalabanan ang buhay ko. May tumawag man lang ba sa inyo kahit isa? Busi kami. Nag-crack ang boses ni Susan sa peking galit. Alam mo kung gaano kahirap i-manage ang lahat ng wala ka. Sobrang hirap na sinabi mo sa akin na manatili na lang ako ng 1 buwan sa ospital. Nanatiling matatag ang tono ni Ramon. Pero malamig na yelo ang mata niya. Dahil sobrang sarap ng walang ako. Gumuho ang mga prepared argument ni Scott sa ilalim ng kalmadong tingin ng tatay niya. Biro lang yon. Hindi namin sineryoso. 67 na tawag kagabi. Obserba ni Ramon,
nilampasan sila papuntang kusina. Nakakatawa kung paano kayo nakakahanap ng oras tumawag kapag nanganganib ang mana ninyo. Sinundan nila siya na parang desperadong satelite. Nagsasalita ng sabay-sabay sa kanilang panik. Dad, pakinggan mo naman ang dahilan. Ramon, hindi ka nag-isip ng maayos. Naapektuhan ng operation ang judgment mo. Mahal ka namin. Palagi ka naming minahal. Pinuno ni Ramon ang coffee maker ng mahinang paraan. Walang pansin sa lalong nagpapanik nilang pakiusap. Nang hawakan ni Susan ang braso niya, tiningnan niya ang kamay niya ng malamig na detachment na agad niyang binitawan. May 24 oras kayo para umalis sa bahay na ito. Mahina niyang sabi. Parang pisikal na hampas ang mga salita. Natigilan si Susan. Namutla si Scott. Saan kami pupunta? Halos bulong na ni Susan. Wala kaming pera. Hindi na problema ko yan. Mas nakakatakot ang ganap na emosyonal na detachment ni Ramon kaysa galit. Hindi ito ang lalaking 45 taon. Unang inuuna ang pangangailangan nila. Iba na ito. Hindi mo pwede ito gawin. Tumaas ang boses ni Scott sa sigaw. Anak mo ako. Bahay ko ito. Bahay mo. Humarap sa kanya si Ramon ng diretso. Kailan ka huling nagbayad ng hulog sa bahay? Utility bill. Kailan ka huling nag-ambag ng kahit ano maliban sa maruming plato at hiling ng pera? Bumuka ang bibig ni Scott, pero walang salitang lumabas. Sobrang halata ng katotohanan para maikaila. Sinubukan ni Susan ang ibang paraan. Pinipilit ang luha. Honey, alam ko nagkamali kami. Pero 45 taon ng kasal ay dapat may halaga. May halaga nga, sagot ni Ramon, nagbubuhos ng kape. May halaga hanggang ipinakita ninyo kung gaano kaliit ang halaga ko sa inyo. Pwede kaming magbago. Halata ang desperasyon ni Susan. Magiging iba na kami. Papahalagahan ka namin. Hanggang kailan? Hanggang sa susunod na may kailangan kayo. Hanggang matanda at masakit na akong maging kapaki-pakinabang. Umiling si Ramon. 68 anyos na ako. Wala na akong oras maghintay na maging desenteng tao kayo. Lumakad siya sa mesa sa kusina at umupo kasama ang kape niya. Binuklat ang dyaryo sa umaga na parang wala sila roon na sumisigaw sa kanya. Sa susunod na buwan na kukunin ng foundation ang bahay. Sabi niya nang hindi tumitingin. Hanggang noon pa kayo makakahanap ng ibang matitirhan. Sinuntok ni Scott ang mesa. Bahay din namin ito. Tingnan mo ang deed. Kalmado pang sagot ni Ramon. Tingnan mo ang bank accounts. Tingnan mo ang kahit anong legal na dokumento. Lahat na sa pangalan ko dahil ako ang kumita habang nabuhay kayo sa pawis ko. Sumikat ang umaga sa bintana ng kusina. Nililiwanagan ang eksena ng kanilang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Sa loob ng 45 taon, palagi nilang inasahan na naroon si Ramon. Palaging nagbibigay, palaging nagpapatawad. Nagkamali sila. Bumagsak si Susan sa upuan. Sa wakas naiintindihan ang laki ng sitwasyon nila. Natigilan si Scott. Pinapanood ang paglalaho ng mana niya sa bawat salitang sinasabi ng tatay niya. Pagbalik ko mula sa paglalakad, sabi ni Ramon, tumayo at kinuha ang coat niya. Inaasahan kong makikita ko nang nakaimpake ang mga gamit ninyo. Tiningnan niya ang relo. Eksaktong 9 oras at lumakad papuntang pinto. Dad, hintay. Simula ni Scott. 23 oras at 58 minuto. Sabi ni Ramon nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto sa likod niya ng mahina. Iniwan sina Susan at Scott na mag-isa sa pinsala ng kanilang komportableng inaasahan. Sa labas, naglakad si Ramon sa kalye na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Mas magaan ang pakiramdam sa bawat hakbang. Sa likod niya, sa bintana ng kusina, nakikita pa rin niya silang nakaupo sa gulat na katahimikan. Nakakagulat na mapayapa ang pakiramdam ng hustisya. Nakasalansan na ang mga packing bots sa pinto nang makabalik ako mula sa paglalakad. Seryoso sila sa akin. Sa bintana sa harap, nakikita ko si Susan na nagbabalot ng mga plato nang nagpapanik, habang kinakarga ni Scott ang gaming equipment niya sa kotse niya sa maraming biyahe. Naupo ako sa rocking chair sa beranda sa harap kasama ang kape ko sa umaga. Nakapwesto ng malinaw ang view sa kanilang desperadong gawain. Maliwanag at presko ang umaga. Perfect na panahon para sa bagong simula. Dad, huling tsansa mo ito. Tawag ni Scott habang nahihirapan sa mabigat na monitor. Maayos natin ang lahat. May 45 taon kayong tsansa. Sagot ko, hindi tumitingin sa dyaryo ko. Lumitaw si Susan sa pinto. Gusgusin ang buhok at pulang-pula ang mata sa kaiyak. Ramon, honey, sorry ako sa mensahe ko. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Yan mismo ang problema, Susan. Hindi mo kailanman iniisip ang iba maliban sa sarili mo. Magulo ang pag-iimpake. 45 taon nang naipong gamit.
At wala pang 24 oras para ayusin lahat. Palagi si Susan na tumatakbo, pabalik sa loob, para sa isa pang importanteng bagay. Habang nagdedesisyon si Scott, kung sulit ba dalhin ang lumang computer games sa Tron. Dumating si Aling Henderson mula sa kabilang bahay ng tanghali. Naakit ng hindi pangkaraniwang gawain. Ayos lang po ba kayo, Ramon? Tanong niya. Napansin ang mga kahon at nagpapanik na galaw. Mga pagbabago lang sa pamilya, magalang kong sabi. Walang dapat ipag-alala. Tumango siya ng magalang. Pero nagpapahiwatig ang curious glances na nakita niya ang coverage sa balita. Siguro alam na ng buong subdivision kung ano ang nangyayari. Lalong desperado ang mga pakiusap ni Scott sa buong hapon. Una, galit. Sobrang baliw ito. Hindi mo kayang mabuhay nang wala kami. Tapos, bargaining. Paano kung magbayad kami ng renta? Paano kung mag-ambag kami sa gastos sa bahay? Sa wakas, pakiusap. Dad, saan kami pupunta? 30 taon nang hindi nagtatrabaho ng totohanan si Mama. 68 taon na akong nabuhay. Kalmado kong sagot. Sigurado akong kaya ko ng maayos. Sinubukan ni Susan ang bawat manipulation tactic sa malawak niyang arsenal. Luha, health concerns, pakiusap sa marriage vows, palala ng masasayang alaala. Wala sa kanila ang gumalaw sa akin. Nakita ko na ang performance na ito ng paulit-ulit sa nakalipas na mga dekada. Nang 4 oras, punong-puno na ang 2 kotse. Damit at gamit na nakasiksik sa bawat espasyo. Kinailangan nilang iwan ang mga muebles, appliances sa kusina, at mga kahon ng gamit na hindi nakasya. Babalik kami, sabi ni Scott habang nilalagay ang huling kahon sa trunk niya. Hindi mo kami mapipigilan magpakailanman. Maligayang pagbisita, sabi ko, pagkatapos ninyong tumawag muna at humingi ng permiso. Tumayo si Susan sa tabi ng kotse niya. Hawak ang susi. Tinitingnan ang bahay na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Sa isang sandali, halos maawa ako sa kanya. Halos. Hindi ko akalain na ganito matatapos, bulong niya. Ako rin, sabi ko. Akala ko matututo kayong pahalagahan ang meron kayo. Eksaktong 6 oras, 24 oras pagkatapos ng ultimatum ko. Umalis ang 2 kotse sa driveway. Umiyak si Susan, galit si Scott, pero wala na sila. Naupo ako sa beranda hanggang madilim. Pinanonood ang paglubog ng araw sa tahimik kong subdivision. Sa unang kagakataon sa loob ng 45 taon, ganap akong mag-isa. Maganda ang katahimikan. Sa loob, napakalaki ng bahay. Umietso ang mga yapak ko sa mga walang laman na kwarto. Walang malakas na tea, walang away tungkol sa pera, walang hiling ng atensyon o suporta. Lumakad ako sa study ko at binuksan ang drawer ng desk kung saan ko itinago ang travel brochures sa loob ng 20 taon. Mga bundok sa Banaue, disyerto ng Ilocos, national park na palagi kong gustong puntahan, pero wala akong oras. Oras. Wala na akong ibang meron kundi oras. Ngayon, sa wakas, maaari ko nang buksan ang mga ito ng walang gil. Tahimik na lumipas ang Pebrero habang nasasanay ako sa kalungkutan. Nagpaplano ng unang tunay na adventure mula pa bago ako nag-asawa. Marso ang unang biyahe ko sa Puerto Princesa, Underground River sa Palawan. Hindi pa ako nakapag-camp mag-isa. Hindi pa nakapag-drive kahit saan para lang sa sariling kaligayahan. Napakalaki ng disyerto at karagatan. Walang hanggang langit. Sinaunang kabundukan. Katahimikan na umaabot ng milya-milya. Sa paligid ng campfire isang gabi, nakilala ko si Mang Tony, retired teacher mula sa Cebu. Unang beses dito, tanong niya, napansin ang bagong-bago kong camping gear. Unang beses kahit saan. Aminado ako, 68 anyos na ako. At ito ang unang biyahe ko para lang sa sariling kasiyahan. Tumawa siya ng mainit. Par, hindi naman huli ang lahat para magsimulang mabuhay para sa sarili. Abril ang punta ko sa Baguio. Na-upgrade ko ang camping equipment ko at mas may kumpiyansa na sa mountain roads. Hinamon ng manipis na hangin ang gumagaling kong puso. Pero ang mahinang hike sa Pine Forest ay nagbigay sa akin ng enerhiya na hindi ko nadama sa loob ng maraming taon. Natuklasan ko ang photography noong buwan na iyon. Binili ang unang tunay kong kamera sa loob ng mga dekada. Hiniling ng mga bundok na kunan. Mga taluktok na may snow na sumasalamin sa malinaw na lawa. Mga bulaklak na namumukadkad sa mataas na parang. Bukang liwayway na nagpipinta ng granite cliffs sa ginto. Mayo ang bagong pagkakaibigan. Si Aling Sarah, balo mula sa Baguio. Nagturo sa akin ng Advanced Photography Techniques sa Senior Hiking Group. Mag-uusap kami ng oras-oras tungkol sa composition at lighting habang naglalakad sa forest trail sa taas na hindi papayagan ng cardiologist ko, 6 na buwan na ang nakaraan. Parang iba ka na, obserba ni Yar Santos sa regular kong check-up.
Kahanga-hanga ang recovery mo. Ano ang nagbago? Lahat, sabi ko sa kanya. Sa wakas, nabubuhay na ako para sa sarili ko. Lumakas ang trabaho ko sa foundation sa buong spring. Itinampok ni Rebecca ang mga travel photos ko sa newsletter nila. Ipinapakita sa ibang heart patient na ang buhay pagkatapos ng operation ay maaring adventure, hindi lang survival. Daan-daang pamilya na ang nailigtas ng kwento mo. Sabi sa akin ni Rebecca habang nagkakape noong Hunyo. Natuto silang pahalagahan ang isa't isa habang may oras pa. Pero ang paborito ko ay ang pakikipag-usap sa mga bagong heart patient. Mga lalaki at babae na haharap sa operation. Takot at nag-iisa. Isi-share ko ang karanasan ko, hindi lang ang medical details, kundi ang emosyonal na paglalakbay ng pagkatuklas ng self-worth. Mahalaga ang family support, sasabihin ko sa kanila, pero mas mahalaga ang self-respect. Nagdala ang tag-init ng mas mahabang biyahe. Namukadkad ang disyerto ng La Union sa hindi inaasahang kulay. Hinamon ng pulang bato ng sagada ang photography skills ko. Nagugnay sa akin ng sinaunang ruins sa Batanes sa kasaysayan. Libu-libong taon na ang nakalipas. Mas malusog ako sa 68 kaysa noong 58 ako. Regular na hike, sariwang hangin, stress-free na pamumuhay, at purpose-driven days ang nagpabago ng katawan ko gaya ng espiritu ko. Regular na traveling companion, sina Mang Tony at Aling Sarah. Magkikita kami sa iba't ibang park, magbabahagi ng campsite, mag-e-explore ng trail na magkasama. Sa unang pagkakataon sa buhay kong adulto, may mga kaibigan ako base sa shared interest kaysa family obligation. Parang ibang tao ka na. Obserba ni Aling Sarah isang gabi habang pinanonood namin ang sunset mula sa campsite namin sa Bohol. Ano ka noon? Pagod. Simpleng sabi ko. Sobrang pagod. Pinamamahalaan ni Rebecca ang social media para ipakita ang mga adventure ko. Mga laawan na matandang lalaki na natutuklasan ang kaligayahan sa kalikasan. Mga kwento ng family healing sa pamamagitan ng honest communication. Inspirasyon para sa ibang senior na ituloy ang ipinagpaliban na pangarap. Pumailan lang ang comment mula sa buong mundo. Heart patient na nagbabahagi ng kanilang family struggle. Mga adult children na nakikita ang sarili sa ugali ni Scott. Mga asawa na naiintindihan ang pattern ni Susan sa pagdanggap ng debosyon ng walang kapalit. Natapos ang Hulyo sa pagbalik ko sa Quezon City, hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili ko. Mas welcoming na ang bahay ngayon, ang sanctuary ko kaysa kulungan. Nagre-review ako ng mga larawan mula sa Palawan sa paborito kong coffee shop sa Cubao nang may anino sa mesa ko. Tumingin ako at nakita ang pamilyar na figura na nakatayo ng may pag-aalangan. Si Scott, iba ang hitsura. Mas malinis, mas adulto. Si Scott, nakatayo ng may pag-aalangan, mas malinis, mas adulto. Napalitan ng business casual ang karaniwan niyang gaming attire. At nagmumungkahi ang kustura niya ng isang taong natutong magdala ng responsibilidad. Dad. Mahina ang boses niya. Pwedeng maupo ako sandali. Itinuro ko ang bakanteng upuan sa harap ko. Curious sa pagbabagong ito. 6 na buwan na mula nang palisin sila. At mukhang 5 taon na tumanda ang anak ko. Sa magandang paraan. Maganda ang hitsura mo, sabi niya, naupo sa upuan. Kayumanggi, malusog. Bagay sa'yo ang paglalakbay. Isinara ko ang photo album ko, pero hindi ko inilagay. Kumusta kayo, Scott? Iba na. Nagpausa siya. Maingat na pinipili ang mga salita. Nakahanap ako ng trabaho, full-time sa advertising agency sa Makati. Gumagawa ng marketing materials. Tumango ako, naghihintay ng iba. Nagrenta rin ako ng maliit na apartment. Hindi masyadong maganda, pero akin. Ako ang nagbabayad ng renta, bumibili ng sariling groceries, naglalaba. Maganda yan, anak. Kinuha ni Scott ang cellphone niya at ipinakita ang mga larawan. Maliit na studio apartment. Malinis at maayos. Simple ang muebles, pero lahat maayos at may layunin. Kumusta ang nanay mo? Tanong ko. Natututo siyang mamuhay ng mag-isa. Nagtrabaho bilang sales clerk sa SM. May sarili na rin siyang lugar. Tumingin siya sa kamay niya. Hindi na kami masyadong nagkikita. Parehong abala sa trabaho. Hinigop ko ang kape ko. Pinagmamasdan ang bagong bersyon ng anak ko. Nawala ang entitlement. Napalitan ng parang humility. Dad. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, bigla niyang sabi. Hindi ako humihingi na makabalik sa bahay, o pera o baguhin mo ulit ang testamento. Nagulat ako. Ano ang hinihiling mo? Pagkakataong patunayan kong nagbago na ako. Baka pwede tayong magkape minsan, kung gusto mo. Ipinakita ko sa kanya ang ilang laawan mula sa Palawan ko. Totoo ang pagkamangha niya habang inilalaawan ko ang high-altitude hiking,
Camping sa ilalim ng mga bituin. Pag-aaral ng photography mula sa bagong kaibigan. Hindi ko alam na gusto mo palang gawin ang mga ito. Mahina niyang sabi. Wala akong pagkakataong malaman para sa sarili ko. Tumango si Scott, mas naiintindihan kaysa inaasahan ko. Marami akong iniisip tungkol doon. Kung gaano karaming bahagi ng buhay mo ang ibinigay mo para sa amin. Kung paano namin ito tinanggap lang ng walang pasasalamat. Abala rin ako sa foundation work. Sabi ko, ipinakita ang newsletter na nagtatampok ng kwento ko. Tumutulong sa ibang pamilya na iwasan ang pagkakamali natin. Cautionary tale na ba tayo ngayon? Pagkakataon tayong matuto para sa lahat. Nag-usap kami ng isa pang oras. Ikinuwento ni Scott ang detalye ng trabaho niya. Deadline, mahirap na kliyente, kasiyahan sa sariling sweldo. Totoong interesado siya sa mga biyahe ko. Nagtatanong tungkol sa mga napuntahan ko at plano ko sa susunod. Naiintindihan ko kung ayaw mo ng relasyon. Sabi niya habang naghahanda kaming umalis. Naiintindihan ko kung kailangang mabuo ulit ang tiwala ng dahan-dahan. Pero gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na. Ang ginawa namin sa'yo, kung gaano ito mali. Nakipaglakad ako sa kanya papuntang parking lot. May lumang sedan siya, hindi fancy, pero malinis at maayos. Patunay ng responsibilidad. Scott, sabi ko habang inaabot niya ang pinto ng kotse niya. Baka pwede ulit natin ito gawin sa loob ng 1 buwan o 2. Maingat pero may pag-asa ang ngiti niya. Gusto ko yan. Walang pangako tungkol sa iba pa. Linaw ko. Hindi ko babaguhin ulit ang testamento ko. Hindi ako naghahanap ng tradisyonal na relasyon ng tatay-anak. Pero baka pwede tayong magtayo ng bago. Mas malusog. Naiintindihan ko, sabi niya. At Dad, natutuwa ako na masaya ka na. Sa wakas, pinanood ko siyang umalis. Napansin kung gaano kaingat siyang tumingin sa salamin. Kung paano siya sumisenyas ng maayos sa bawat pagliko. Maliit na bagay, pero nagpapahiwatig ng isang taong natutong magbigay pansin sa detalye. Mainit ang sikat ng hapon sa balikat ko, habang naglalakad ako papunta sa sarili kong kotse. Bukas, nagpaplano akong magtungo sa vegan. Tuklasin ang mga lumang bahay. Sa susunod na buwan, baka bagyo para sa photography ng Taglagas. Nag-vibrate ang cellphone ko ng text mula kay Mang Tony. Nakahanap daw si Aling Sarah ng magandang campsite sa Batanes para sa Oktubre. Interested ka ba? Tinipa ko agad. Naman, ipadala mo ang detalye. 6 na buwan na ang nakalipas. Halos mamatay ako at walang pakialam ang pamilya ko. Ngayon, buhay ako, malusog, at napaliligiran ng mga taong pinili akong makasama. Hindi mga taong napipilitan lang. Iyon ang malaking pagkakaiba. At iyon ang lahat-lahat. Nag-drive ako pauwi sa mga pamilyar na kalye ng Quezon City. Lampas sa coffee shop kung saan kami nag-kausap ni Scott ng matino. Lampas sa bahay ni Aling Henderson na kumaway mula sa hardin niya. Lampas sa opisina ng Philippine Heart Foundation kung saan nagpaplano si Rebecca ng susunod na awareness campaign para sa buwang ito. Pauwi sa isang bahay na sa wakas ay tunay na akin. Pauwi sa buhay na itinayo ko para sa sarili ko. Isang maingat na desisyon sa bawat pagkakataon. May mga kwentong nagtatapos sa malalaking galaw at dramatikong pagbati-bati. Ang kwentong ito nagtapos sa mas mahalaga. Ang tahimik na kasiyahan ng isang lalaking natutong pahalagahan ang sarili niya ng kasing dalas ng pagpapahalaga niya noon sa iba. At baka lang, may posibilidad na ang pag-ibig ay tumubo sa mas malusog na lupa kaysa sa obligasyon. Sumisikat ang araw habang papasok ako sa driveway. Pinipinta ang kalangitan ng parehong kulay na nakunan ko sa Palawan. Maganda, mapayapa, at buong-buo kong akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilik naman po ang video. Mag-subscribe sa channel at i-share ninyo sa comment kung ano ang naramdaman ninyo sa kwento ni Tatay Ramon. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.